Alright, sa isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito pong muli si um, Carlo Cortez, aka Coco, the admin. Alright, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito pong muli si Carlo Cortez, aka admin Coco, the apologist. Ano? At kasama ko muli si admin Chris Alfonsus. Muli po ay kami ay magpapayag ng salita ng Diyos at amin pong ipapaliwanag ang tungkol sa paksang apostolic succession. Bago tayo magsimula, may tanong muna ako sa inyong lahat ngayong hapon. Kung namatay na ang mga apostol, sino ang nagpatuloy ng misyon na ibinigay sa kanila ni Kristo? Kasi isipin natin, si Pedro namatay, si Paul namatay, si James namatay. At of course, ang apostol. Hello, rinig na ba ako mga kapatid? Chris, rinig na ba ako? Dinig naman, admin Okay, Coco. may masamang elemento ang nakikialam, no? Ayan, ayan. Rinig na rin. Hello, test, test. Yan, kumusta? Bumalik na ba? Narinig ka naman, admin Coco. Okay. Mukhang tayo ay ginagambala ng masamang elemento, no? At Pero iniisip ko lang kahit ginagambala naman tayo, kahit nga hindi matuloy itong DCF Live na ito, magpapatuloy naman ng simbahan. yes, Wala amen. naman sa Magpapatuloy magagawa. ang simbahan, ano? At yan. Okay, so yun nga, no? Sinabi ko na namatay ang lahat ng mga apostol. Ngayon, ang tanong ko, natapos na rin ba ang authority at misyon na ibinigay ni Kristo sa kanila? O may paraan bang ginawa ang mga apostol para
Kailangan maging maayos. So, yan, yan. Sige. I think it's good to go. Yan. In Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Kristo, ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay. Gabayan niyo po nawa ang mga kaanib ng inyong simbahang naglalakbay dito sa lupa. Naisin nawa naming lagi ang liwanag ng katotohanan at maging daan din kami upang mamulat ang kapwa sa katotohanan ng kanilang pananampalataya. Maging mga waran nawa kaming tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko na kailanman ay naging tapat sa inyong mga turo. Papagliwanagin nawa namin ang ilaw ng katotohanan sa gitna ng madilim na mundo ng kasinungalingan at kasalanan. Maging makabuluhan nawa ang aming paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, katulad ng paggabay mo sa paglalakbay ni na Moises at bayang Israel patungo sa lupang pangako. Ikaw na nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. Okay, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. So, Chris, simulan na natin. Yes. Okay. Okay. Teka lang, salta ka nga. Walay. Kasi yung tradition, yung pag-preach ng gospel, ng turo ni Kristo na ginagawa throughout centuries, ginagawa yan primarily ng mga bishops, ng pope, at ng mga successors ng popes and bishops. So napakahalaga. At kung totoo talaga yung tinuturo ng simbahan pagdating dito, it really leads us to the teachings ng Catholic Church. Kaya napaka-crucial ng topic na to. Ayan, thank you so much dyan, Chris, no? Pinagsalita kita saglit kasi napansin ko hindi siya naririnig on the live. But it's all okay. Grabe talaga ang Okay. demonyo, no? No? Kung talagang tayo'y pinipigilan na magpahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi niyo po kami mapipigilan kung sino ka mang demonyo ka, no? Na gumagambala sa aming live. So, magpatuloy na tayo, no? At ito ang ating pag-uusapan ngayon ay ang apostolic succession, no? At gusto kong maging very clear tayo sa simula pa lang, no? Hindi natin sasabihin na may bagong apostol na pumulit sa original 12. Sila pa rin yun, no? Kahit nagkaroon tayo ng tinatawag na apostolic succession, no? Na ang tanong natin ay ipinagpatuloy ba ng mga apostol ang kanilang ministeryo at authority sa pamamagitan, no? Sa pamamagitan ng mga taong kanilang itinalaga pagkatapos nila. At kung oo, may mga batayan ba ito sa Biblia? Okay? Ito po yung part 1 ng aking explanation. By the way, we're both live on YouTube and Facebook. If you have a comment and suggestion, mag-comment lamang kayo. So, sasagutin ko po ng direkta, hindi nagsimula at natapos sa 12. Okay? Tingnan natin ang isang napaka-importanteng event sa chapter 1 ng Acts, no? Namatay si Judas at anong ginawa ng apostol? Hindi nila sinabi doon na
Okay? Labang dalawa lang tayo forever. Tandaan niyo po yan. Walang mababasa sa Biblia na 12 lang sila forever. Okay? Naghanap sila ng taong maaaring, no, humalili sa lugar ni Judas. Yun sino ay si Matias, no? Ang pinili, no? So may nagkaroon ka doon pa lang nagkaroon na kagad ng replacement, no, ng isang apostolic office. Nagsimula na yung apostolic office. At yung interesting part is yung sinabi sa Acts chapter 1 na kailangan siyang maging kasama nila at maging witness ng resurrection. Ibig sabihin, the concept, no, ng apostolic office or ministry na ay maaari talagang ipagpatuloy ng iba. Hindi nangangahulugan na nagtapos na dun sa 12 apostles. So dito pa lang, may tanong ulit ako sa mga hindi naniniwala sa apostolic succession. So kung panahon pa lang, no, nung namatay na si Judas, meron ng succession, meron ng apostolic office diyan. Huwag natin gamitin pa yung apostolic succession kasi ayaw nila yun. Gamitin na lang natin yung apostolic office dahil nung namatay na si Judas. Possible bang ang pattern na ito ay nagpatuloy sa simbahan ni Kristo pagkatapos ng generation ng mga apostol? Question ko pa lang yan sa kanila, no? Ngayon, pumunta tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 kung saan sinabi ni Saint Paul kay Timothy na ang mga bagay na narinig niya mula kay Paul ay dapat niyang ipagkatiwala, no, sa mga faithful men na capable ding magturo sa iba. Maganda basahin natin, no? Yung mismo nga nakasulat. Ikalawang Timoteo 2 verses 2, no? Ito. Tayo sa Yan. Sa magandang balita, Biblia. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipinagkatiwala mo rin sa mga taong may karapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ayun. Yung pattern, si Paul, Apostol Paul, napunta kay Timothy, napunta sa faithful man, and others. So may transition na nangyari mga kapatid. Di ba? May ipinasa, hindi lang yung information, hindi lang yung personal opinion, ang pinapasa ay apostolic teaching and the ministry. Okay? So ngayon, ito yung masasabi kong importanteng part, no? Hindi sinabi ni Paul na Timothy, kapag namatay ako, ikaw ang bahala, no? Ikaw bahala ka na kung gumawa ng sarili mong version ng Christianity. Walang ganun. Okay? Ang malinaw na instruction ay ipasa mo rin sa iba ang iyong tinanggap. So mayroong chain of transmission, di ba? Kaya may may pagtatalaga ng mga pinuno. At hindi lang 'yan. Makikita rin sa Titus chapter 1 verse 5, no? Basahin din natin 'yan. Titus chapter 1 verse 5. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia, hindi iglesia ni Kristo, na sa bawat bayan ayon sa inutos ko sa inyo. So ano ibig sabihin? Sa Titus 1:5, iniwan ni Paul si Titus sa Crete or sa Creta sa Tagalog para mag-ayos ng mga bagay na kailangan pang ayusin at magtalaga
ng mga elders, ng mga presbyters sa bawat bayan. So ano ang nakikita natin dito? Mayroong mga apostol, may mga taong kanilang itinalaga at ang mga taong iyon ay may responsibility na pangalagaan at ituro ang pananampalataya. Okay? Kaya hindi picture ng unang church na si Jesus, apostol, tapos lahat equal at kanya-kanyang interpretasyon. Wala pong Kung ganon. minsan nga wala pang apostle, parang Jesus and me. Oo, Si Jesus Jesus at and ako lang. me. Tawa. Amen to that. Okay. So, laging may structure, may ministers, may authority, may succession ng responsibility. Okay? So, pero ngayon, Chris, yung kanilang paborito is yung walang kamatayang nasa sa Biblia yan. Pero sa parteng to, sabi nila, nasan yung word? Yung word na apostolic succession. Laging ganun ng mga birada. Yung word na ganito, nasan sa Biblia. Okay? Totoo po, okay, na walang mababasang exactly word, okay, exactly word na apostolic succession sa Bible, no? Wala pong ganyan. Dahil hindi po ganyan itinuro ni Kristo, lalo ng mga apostol ang Biblia, no? Hindi po, ngayon, ang tanong ay kung nandyan ang exact phrase, nandyan din ba ang concept? At kapag pinagsama natin yung mga passages na binanggit ko sa Acts 1, sa 2 Timothy, sa Titus 1:5 at iba pang mga passages tungkol sa pagtatalaga at pagpapatunay ng ministry, makikita po natin yung pattern ng pagpasa ng ministry at ng teaching authority. So, dito papasok si Kristo. Okay? Pero kailangan nating bumalik kay Kristo eh. Dahil ang apostolic succession ay hindi tungkol sa personal power ng mga bishops. Okay? Hindi naman sinabi ng Catholic Church na may authority ang bishop dahil magaling siya, no? Dahil magaling sila. Ang authority ay nagmumula lagi kay Kristo. Remember yung sa Mateo 16, 18-19, sabi, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. No? At ibinigay sa kanya ang susi ng kaharian ng langit. Anumang tatalian mo sa lupa ay tatalian. Anumang tatalian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Anumang kakalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Napakalaga ng and then sa Mateo 28:19-20, sinabi ni Jesus sa apostol na humayo sila at gumawa ng disipulo at turuan sila ng lahat ng inutos niya, no? And ang pinakamagandang part do sa ending nun, Brother Chris, yung sinabi, I am with you to the close of the ages. So may mission si Kristo na ibinigay sa mga apostol. At ang mission na yon, mga kapatid, ay hindi lang para sa kanilang personal lifetime. It is a mission directed toward to the true church, no? So, meron din po, no? Mula sa mga early church, fathers, sa mga unang membro ng Kristiyano, no? Hindi lamang biblical ito. So, ano ang nangyari pagkatapos mamatay ang mga apostol, mga kapatid? Dahil kung apostolic succession ay imbento lamang kagaya ng sinasabi ninyo, lumitaw lang 100 years later, no? Kagaya ng kanilang claim, dapat makikita natin na ang early Christians ay walang idea tungkol dito. Pero kabaliktaran po 'yan, no? Na makikita natin sa mga early church. Halimbawa si Saint Clement of Rome, no? Isa to sa pinakamaagang sa mga early Christian writer, no?
nagsulat tungkol sa paraan kung paano nagtalaga ang mga apostol ng mga leaders at kung paano nagkaroon ng provision para sa succession ng ministry. Isa pa si Saint Ignatius of Antioch. Paborito to nung INC. Lagi itong kino-comment dun sa page natin. Sabi, mga alagad tayo ng Saint Ignacio. Hindi ni Cristo, di ba? Kaya nga eh. Paborito nila yan. Pinipilit nila na si Saint Ignatius of Antioch may nag-imbento ng Catholic Church. Laos na yan, kapatid. No? At saka ang Catholic Church mamaya, ang Catholic Church ang pumatay sa mga Kristiyano. Oo, Na pumatay. ironic kasi si Ignatius of Antioch ay martyr. Kaya nga. So, pinatay siya ng simbahang ginawa niya. Yun yung dating. Pero mamaya, pag-usapan natin yung Pag-usapan mga... natin yan. Okay? So, yun yung mga early church. So, bago ko ibigay sa'yo yung part na to, Brother Chris, no? Bibigyan ko sila ng, I would say, main question. Kung pagsasama-samahin po natin lahat ng mga binanggit ko, si Kristo nagbigay ng misyon sa apostol. And then, yung mga apostol, no, they exercise that mission. Then, the apostles, nag-appoint sila, nag-instruct sila sa iba. So, those ministers, no, ay responsible for teaching and shepherding the church. And then the early Christians understood church leadership as something that continued from the apostles. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi may mababasa bang word na apostolic succession, biblical ba yan? Ang dapat na itinatanong nyo sa amin is ano ang ebidensya na ang church after apostles ay nagkaroon ng continuity, no? After nagkaroon ng continuity or nagkaroon ng apostolic ministry. Tingin ko yan ang best na question nyo sa amin na mamaya bibigyan ko ng kasagutan. Ibibigay ko sa iyo ang bola ngayon, Brother Chris. Sige. Salamat, admin ko. Napakalaga ng sinabi mo. Lalo na yung pagdating sa exact word. Kasi alam ko, parang doon ko mas mahilig yung mga members ng MCGI, yung kay Eddie Soriano. Yung mag-check ng online Bible. Tapos search yung word na apostolic succession. Tapos lalagay, no results found. Of course, alam naman natin yan. Even yung word na Christianity, hindi mo makita sa Biblia. Yes. Pero syempre, tulad nga ng nabanggit, hindi lang naman ang salita mismo ang dapat hinahanap, kundi yung konsepto. Yung turo ba na ito kapag sinabing Biblika, nandito ba yan sa Biblia? At babanggitin ko lang din kasi may mga iba kasi nagsabi, taliwas naman tinuturo ng simbahan sa Biblia kasi ang pangunawa nila, isa lang yung paraan para ma-interpret yung Bible at yun yung sinasabi ng pastors sa kanila or sarili ng interpretation na yun lang yung interpretation ng Bible. Kaya sinasabi nila, against daw yung church sa interpretation or sa Bible mismo. Pero going back sa topic ng apostolic succession, siguro bago ko banggitin yung mga prepare ko lang ding Bible verses, Bible passages, just from common sense perspective, like logic, reason, kapag merong government, may leadership, may community, ang reason kung bakit may community para mag-continue yun. At kapag nawala ang leader, dapat may pumalit. Kasi kapag nawala ang leader, madi-disperse yung community, magkakaroon ng problema sa government, assuming na, for example, dito na mismo sa government, sabihin natin, natapos na term ni President BBM, President Bongbong Marcos. Ano mangyayari sa Philippines kung wala ng president? Di naman pwedeng government, like kahit sa ibang government, kapag natapos yung unang president, all of a sudden, nawala na bigla. Kasi yung reason kung bakit merong government, may community, may structure, para gabayan yung mga tao. At alam naman natin na mortal yung mga tao. May mga namamatay, may mga hindi nagko-continue sa kanilang service, kailangan pumalit. So kahit sa reason, like yung paggamit ng reason, ng logic, common sense, may kita yung continuation talaga. Pero, lalong-lalo na, pag binanggit ni Jesus yung importante ng church. Kasi again, yung church,
part ng church yung community of believers, pero hindi siya community of believers alone. So yung alone yung dapat iniwasan natin. Dapat tanggapin natin lahat ng sabi ng Biblia. So halimbawa, babanggitin ko lang yung Mateo chapter 16 verses 18 to 19. Gusto ko lang ito banggitin kasi may kita dito yung church, yung foundation ng church, continuation ng church, and then yung logic ng succession. Even sa papal succession. Ito yung mabasa natin sa Matthew chapter 16 verses 18 to 19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. So una, yung continuation of the church, ito connected to sa mga, so kumbaga parang nagbi-build up na yung mga unang na-discuss natin sa DCF Live. Yung continuation of the church, at least sa Bible passage na to, hindi magtatagumpay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibig sabihin, may tinayong iglesia si Jesus, for the sake of argument, wag muna natin sabihin Catholic Church, for the sake of argument. At hindi magtatagumpay yung kamatayan. Ito, gates of hell, gates of Sheol, tungkol to sa kapangyarihan ng demonyo. Kasi gusto ng demonyo sirain yung iglesia tinayo ni Jesus. Ano man ng relihiyon nyo, ano man ng sekta nyo, klaro, ano ba ang gusto ng demonyo? Gusto ng demonyo sirain yung iglesia. Ano sinabi ni Jesus? Hindi magtatagumpay ang kapangyarihan ng kamatayan. So doon pa lang, merong divine protection. May divine protection kaya magpapatuloy yung simbahan. So again, connected to. Hindi ko nabanggit yung iba pang Bible verses kasi nasa ibang DCF Live to. Pero kung makikita natin yung foundation, yung bato, si Pedro, ito, again, last DCF Live lang, si Pedro yung bato kung saan tinayo yung simbahan. So, ibig sabihin, kung yung church magko-continue, ibig sabihin, yung foundation magko-continue din. At dahil yung foundation, part na si Peter, na yung unang leader ng church, yung unang pope, ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa muling pagbalik ni Jesus, magkakaroon lagi ng Santo Papa. Kasi hindi mo maihiwalay yung pundasyon ng simbahan doon sa simbahan mismo. Parang bahay, hindi mo na maihiwalay yung, hindi mo masabing may bahay, tapos magko-continue yung bahay, pero mawawalan ng bubong, mawawalan ng pundasyon. Kasama yun, yung pundasyon, yung bubong, kasama yun sa bahay mismo. Gayon din, kasama yung Pope at yung mga bishops, unang-una yung mga apostles, doon sa foundation ng church. Isa pa siguro na gusto ko banggitin yung sinabing, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Kasi yung word na to, yung pagbibigay ng susi, may kita na rin itong ganitong concept sa Old Testament. Tandaan natin, pagdating sa kaharian, at saka yung kaharian ng sa Old Testament, imagery yan ng kaharian sa langit. Meron yung comparison, symbolism. Sa Old Testament, merong hari, pero meron ding prime minister. At yung hari, kapag wala yung hari, yung prime minister yung gumagabay, nagmo-monitor sa kaharian ng Israel. In the same way, naniniwala tayo na hindi natin sabi yung Pope yung hari ng Catholic Church. Of course, si Lord Jesus, yung hari nating lahat. At the same time, tulad ng hari sa Israel, na kapag umaalis, yung prime minister yung nag-handle on behalf of the king, ganun din. Si Peter, as the first pope, siya yung unang prime minister. Kaya nga dahil sinasabi din natin yung pope ay yung vicar of Christ. Kasi ganun din yung prime minister yung nagre-representa dun sa hari. Ganun din sa New Covenant. So balikan lang natin siguro yung may kita natin sa Old Testament. Isaiah chapter 22 verse 15 and then mag-skip ako sa verses 19 to 22. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, aalisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang maging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makapagbukas ng anumang sarhan niya. So merong mas naunang prime minister, si Sebna,
At matapos nito, siya yung nasa kanya yung kapangyarihan ng susi ng sambahayan ni David. At yung susing ito nabigay kay Eliakim. Ganon din, yung susi na unang pagmamayari ni San Pedro bilang unang Santo Papa, sa pagpapatuloy ng simbahan, ibibigay niya din to sa mga susunod na Santo Papa. Kasi nga siya yung unang Prime Minister. So yung word na keys of the kingdom, bukod sa klaro na parang logic na magpapatuloy yung church, so magpapatuloy yung mga foundation, at then magpapatuloy yung foundation, magpapatuloy yung succession ng Pope. Ganun din, yung word na susi ng kaharian ng langit, so Matthew chapter 16 verse 19, kasama na sa konteksto niya yung succession. Kaya nga lalo sa mga Hudyo na makakarinig nito, alam nila, okay, si Pedro yung prime minister, at nung natanggap niya yung susi, may mga makakatanggap ulit ng susi matapos si San Pedro. At kaya nga napakahalaga ng Church Fathers kasi bukod sa indication to ng turo ng sacred tradition, just from history perspectives, wala lang sa perspektibo ng kasaysayan, sila yung nagsabi, ito ang nangyari. Kasi kung magiging fair tayo sa kasaysayan, paniniwalaan natin yung bagay ayon sa kung ano nangyari sa kasaysayan talaga, base sa mga historical sources, historical witnesses. Kaya napakahalaga maniwala sa tinuturo ng Church Fathers. Kasi sila mismo nagsabi, after ni Peter, next na Pope si Linus, after ni Linus, next na Pope si Clement, and then of course, tuloy-tuloy na yung mga yan. Ganon din, actually napakahalaga ng mga verses tungkol kay Timoteo. Alam ko, may mga binanggit ka, Admin Coco, Brother Carlo dito kay Timoteo. Actually, marami pang verses. Dalawa lang yung binanggit ko dito. Kasi si Timoteo, siya ay piniling obispo ni San Pablo. So, may mga ibang verses dito. Pero banggitin ko muna yung second letter of St. Paul to Timothy, chapter 1, verses 6 to 7. Dahil dito, ipinapaalala ko sa inyo na naging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. O, alam natin self-restraint, temperance, discipline. Dito may kita natin yung imposition of hands na necessary pagdating sa Sacrament of Holy Orders. At mahalaga to kasi dito yung exact example kung saan nagkaroon ng apostolic succession mula kay St. Paul papunta kay Timothy. Ganito din yung mga basa natin sa first letter of St. Paul to Timothy chapter 5 verse 22. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mo huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. So muli, si Timothy ay isang obispo, natanggap niya yung pagpapatong ng kamay sa kanya. Hindi ito basta blessing lang. Kasi yung iba kasing interpretation, maghahanap ng ibang example ng blessing na merong ginagamit din yung kamay at i-assume nila na yun lang yung meaning ng imposition of hands. Na nawawala na yung meaning ng words nito sa ibang verses tulad nito na yung pagpatong ng kamay tungkol sa kapangyarihang mamahala at yung mga taong pinipili ni Timothy para maging obispo. So again, ito ang unang generation ng Christians, panahon ng mga apostle. Dahil lumalawak ang Kristyanismo, lumalawak ang iglesia, ang simbahan, nag-o-ordain na sila ng mga bishops. So hindi siya nanatiling 12, pero dumadami yung bishops, pero lahat sila may succession. Even sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13, hindi ko nababanggit dahil sobrang haba, binanggit ni Timoteo o binanggit ni San Pablo kay Timoteo yung mga katangian ng mga obispo at diakono or bishops and deacons. Bakit? Kasi kung si Timothy yung bishop na mag-ordain ng ibang bishop, magpapatuloy ng apostolic succession, napakahalaga na malaman niya o makita niya sino ba ang magiging next na bishop. Dapat meron siyang magandang qualities. Dapat nag-reflect siya ng Christian charity, ng virtues. Dapat faithful siya sa teachings ni Lord Jesus. Kasi nga, ang role ng bishops, sila talaga, of course, in union with the Pope, sila talaga yung may main role of proclaiming the gospel. At tayo bilang mga
laiko tsaka mga hindi naman tayo part ng sacred orders, tayo yung tumatanggap at matapos natin tanggapin, through evangelization, ipapalaganap din natin. Pero yung main teachers, in terms ng structure, yung main teachers, yung obispo talaga in union with the Pope. Kaya napakalaga ng apostolic succession kasi dito natin nakikita yung specific example ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 15. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So merong consistent proclamation of the gospel hanggang sa katapusan ng mundo. At kung may consistent proclamation ng gospel, kung ito ay ginagawa ng mga obispo, at kung nagkakaroon ng obispo gamit ang imposition of hands, pinapakita lang nito ang apostolic succession. At ang apostolic succession, tulad ng tradition ng proclamation of the gospel, magpapatuloy simula noon hanggang ngayon, hanggang sa pagdating ng wakas ng panahon. Yun lang naman, Brother Coco. At siya mamaya, alam ko marami pa tayong pag-uusapan. Objections, siya mga paliwanag pa mamaya. Ayan. Thank you so much, Brother Chris, sa iyong napakagandang explanation. So, tama, no? May mga pag-uusapan pa tayo at hindi pa tayo tapos dyan. Okay. So, sa final thoughts ko ngayon, no? Gusto kong balikan muna yung dalawang comments. No, maraming comment doon sa ano ko sa poster ko ng kung namatay ang mga apostol, sino ang nagpatuloy. Pero may mga comments doon na I think magandang bigyan ng kaunting kasagutan. Pero babasahin ko na rin yung mga ilang nag-comment doon, no? Okay. Um, At saka we welcome yung mga comments kasi Oo. dyan nagkakaroon ng discussion. So Oo. maganda talaga na may mga comments. Oo. So, bago yung yung may argumento, basahin ko muna yung ilan. So, si Kirk Jason Beltran. Dependo Catholic Faith, most if not all of them nagkaroon ng kanilang sariling apostol or disciples. Then sabi pa niya sa bandang baba, let's not forget the popes as successors of Peter, Saint Peter. Ayan. So si Jerry, I think it's Jerry Jenner. If I think what he meant for epistles, I think he said he meant apostles. Sabi niya kasi epistles were in heaven. So I think apostles dito kuya dito. So apostles were in heaven, the 12 gates of heaven mark their names. Death comes to earth, but hopefully by means of Jesus Christ. Sinners will be forgiven and souls can enter into heaven. Do not ignore the saints and the apostles because they are the keepers. Yun. Thank you po. So, okay. Sana ba yun? Babanggitin ko lang din, lalo na sa gusto mag-persevere sa spiritual life, Mm-mm. maganda pag nilayan yung writings sa buhay ng mga santo. Yes. Kasi yung modelo ng kabanalan. Tama. Pagka gusto mong Huwag natin i-judge yung Catholic Church sa mga hindi sumusunod sa turo ng simbahan. I-judge natin siya sa mga best na sinasabuhay ang turo ng simbahan, ang mga santo. Tama. Kung gusto mong makarinig yung mga kakaiba dyan, dating napakayaman, isinacrifice ang lahat para lang willing naging pulubi, no? Naging mahirap, sobra. Diba? Sa panahon natin yun, sino kaya gagawa nun? Napakayaman, tas biglang magpapakahirap. Anyway, so ngayon, sinabi ni, babanggitin ko na, no? Yung mga may sinabi. So, ng kanilang mga hinanakit. Sige, ito. Ano ba yan? Hindi pala naka-all comments. Ito sabi. Si Jason Golong, no? Pasensya na kung mali yung pronunciation ko. Jason Golong. Okay, sabi niya, fulfilled na ang mission ng mga apostol.
Kasi naisulat na ang mga aral ng Diyos sa Bible. Kailangan lang ng gabay ng banal na spirito para maunawaan ito. Hindi na natin kailangan ng turo ng tao dahil tinuruan ka na ng Holy Spirit. Tas binanggit niya dito yung 1 John chapter 2 verse 27. Okay, hindi niya binanggit yung buong talata pero yung sabi niya. So Jason, no, kung nanonood ka man, Jason Golong, sana mapanood mo kasi sabi niya papanoorin niya daw eh. Kung mapapanood mo ito, Jason Golong, first nagpapasalamat ako sa comment mo dahil maganda namang tanong 'yan, no? Hindi ka naman nakikipag-away. Halata namang nagtatanong ka naman ng tama. So, tama tayo, no? Kapatid na Jason sa isang bagay. Kailangan talaga natin ang banal na Espiritu Santo sa anumang bagay, sa bawat desisyon natin, no? Upang maunawaan ang isang bagay at maisabuhay, of course. Kung ang gagawin ay tungkol sa salita ng Diyos ay para maisabuhay, kailangan mo ng banal na Espiritu Santo. Kailangan yan. Okay? Lagi tama ka dyan. Pero ang tanong natin ngayon is sinasabi ba talaga sa 1 John chapter 2 verse 27 na hindi, no, na hindi na kailangan ng mga taong magtuturo inside the church. Kasi kung yun po yung ibig sabihin, magkakaroon tayo ng problema diyan, kapatid, sa ibang bahagi, no? Kagaya nung sa binanggit ko to kanina sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi in English, mas maganda sa English eh. What you have heard from me, entrust to faithful men who will able to teach others also. So yung pattern is hindi tumutugma sa pattern na sinasabi mo. Ang pattern ng talata is from Paul, Saint Paul, papunta kay Timothy, papunta sa faithful men, no? At sa ibang tagasunod pa. Okay? So may ipinapasa, may nagtuturo, may tumatanggap, at may susunod na nagtuturo naman sa iba. Kaya hindi Holy Spirit or human teachers ang Catholic understanding. Holy Spirit ang gumagabay sa church at ginagamit niya ang mga taong tinawag na ah, mga tagapagturo, inatasan. Yun yung nakalimutan ko sa yung word na Tagalog. Inatasang magturo, no? Kaya kung sasabihin nating hindi na kailangan ng human teachers dahil may Holy Spirit naman, bakit sinabi ni Paul kay Timothy na ipasa ang kanyang natanggap sa mga taong makapagtuturo sa iba? 'Di ba? Kaya hindi kontra ang apostolic succession sa gawain ng Holy Spirit. At saka, hindi ko alam kasi kung anong religion ni Jason na Golong kasi tinignan ko ano yata parang naka-private, hindi ko lang sure. Ayos lang. Di Oo, na sinasabi wag kayo mag-private Ayos oo. lang yun. Ayos lang. Hindi ko nakita kung anong religion niya, no? Kumbaga ano yung Ah, konteksto, anong perspektibo. Kasi iba-iba oo, ng perspektibo yan oo. Iba yung perspektibo ng Iglesia ni Cristo sa born again. Mm. Diba? Hindi man kayo nagkakaroon ng apostolic succession, pero may succession pa rin naman kayo in some words eh. Bakit? After mamatay ng pastor yung sinong papalit? Oh, may succession, hindi siguro apostolic succession dahil wala naman talaga kayong apostolic succession. Sorry to say, pero wala talaga kayong trace sa mga apostol. So, maybe pastor succession, pero may succession pa rin kayo, no? Na hindi rin uubra yung sinasabi mo na may Holy Spirit naman, no? Meron pa rin yung Holy Spirit yung gumagabay sa church at ginagamit niya ang mga taong tinawag at inatasang magturo. Yun, nagamit ko na yung salitang Tagalog. Inatasang magturo. No? So, ang tanong ngayon ay, paano ipinagpatuloy ng Holy Spirit ang misyon na iniwan ni Kristo sa church pagkatapos ng mga apostol? Doon niya papasok yung sinasawag naming apostolic succession na kinokontra ninyo, na talaga namang biblical
simula pa noon at hanggang ngayon. Okay? So, Brother Chris, may gusto ko bang sabihin para kay Jason? Una, tama yung sinasabi niya. Actually, na-appreciate ko ta kasi minsan, lalo na yung sa conversion story ko, although hindi naman talaga ako, although Catholic naman ako, pero syempre, kailangan ko ng conversion. Oo. Mahalaga din talaga yung guidance ng Holy Spirit. Even sa pag-reflect sa Bible, sa scriptures, I would say kailangan natin ng guidance para hindi tayo maligaw sa understanding natin. But at the same time, meron kasing freedom ang tao. In fact, actually, napapaisip na ako gumawa ng article kasi yung kung maalala natin sa Acts 15, di ba doon nagkaroon ng division yung mga tao? Required ba yung circumcision as part ng salvation sa tao? Ni-require yung mga hintil. Apparently, according sa history, yung nagsimula ng division na yun ay isa sa mga 7 deacons na pinili sa Acts na puspos ng Espiritu Santo. So, pinakita doon, mayroong isang individual, babanggitin ko na siya, pero mas maganda na gawan ko rin siya ng article or even ma-discuss kapag sola scriptura. So, for example, sa Acts 6, sa mga gawa, chapter 6, verse 5, ito yung pumili ng 7 deacons yung church. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antique, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. At si Nicolas ang nagsimula ng heresy na tinatawag natin Judaizers. Yun yung mga ni-require yung Gentiles na magpa-circumcise. So itong deacon na pinili, na actually argument din siya sa once saved, always saved. Kasi naligtas siya kasi puspos siya ng Espiritu Santo, pero nag-commit ng grave sin. Itong deacon na ayon sa Biblia mismo, ginagabayan ng Espiritu Santo, pero tumaliwas sa mga apostol. So napakahalaga na humingi tayo ng gabay sa Espiritu Santo, pero at the same time, hindi sapat na aasa sa personal interpretation kasi dahil sa personal interpretation, meron tayong free will na sumunod sa tama, sa turo ng Biblia at sa turo ng simbahan, o kaya meron tayong free will na hindi sumunod dito. In fact, actually kung mapapansin mo yung argument, alam ko hindi to gusto ng mga iba, pero yung argument sa division sa number ng sekta, yung 40,000 sects, yung Mormons na sinasabi they are guided by the Holy Spirit. Doon pa lang, hindi mo pwede sabihin, hindi sila totoo, hindi sila genuine, pero ako genuine ako. Humihingi talaga ako ng gabay. We cannot judge them. Pwedeng humingi talaga sila ng tulong sa Espiritu Santo, pero dahil walang authority tulad ng magisterium ng church, nagkakaroon ng division. In fact, klaro din, bukod sa Bible verse na binanggit ni Brother Carlo, klaro rin sa Biblia na yung Espiritu Santo ginagabayan ng simbahan. Una, sa Matthew chapter 18, verse 17 to 18. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawas sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipanahihintulot sa langit. Masasabi lang na yung pinagbabawal ng simbahan ay pinagbabawal sa langit kung yung simbahan ito ginagabayan ng Espiritu Santo. So sa first letter ni St. Paul to Timothy, chapter 3, verse 15, nakalagay, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia, na haligi at saligan ng katotohanan. Muli, hindi natin ma-separate yung truth sa church. Kasi yung sabi, hindi kailangan ng church. Ito, konektado kasi yung apostolic succession sa mga ganitong topics. Pero again, para magkaroon tayo ng security na yung sinasabuhay natin ay yung katotohanan, kailangan tayo makinig sa iglesia na itinayo ni Jesus, iglesia na nag-continue simula noon hanggang ngayon, hanggang sa wakas ng panahon. So, search nyo kung ano lang naman yung simbahang yun. Di ko i-spoil sa inyo. At dito tayo magkakaroon ng security sa teaching ng church, at teaching ni Lord pagdating sa katotohanan. At muli, ito explicit. Word per word. So, Acts 15, nagkaroon ng division pagdating sa circumcision. Nagkaroon ng Jerusalem Council, so hindi lang debate sa Biblia ang kanilang ginawa. Hindi lang sila nagnilay sa Old Testament, nagkaroon ng Church Council.
na model sa mga ecumenical councils. At ito yung mabasa natin sa mga Gawa 15, verse 22, then skip ko na sa 28. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia nang pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antique kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Verse 28, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasalin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. At binanggit nila kung ano yung decisions ng Jerusalem Council. So napakahalaga na makita natin at tama ang binanggit ng nag-comment na makinig sa Espiritu Santo. At the same time, itong Espiritu Santo, the Holy Spirit guides the church. So ibig sabihin, part ng reflection, hindi pinagbabawal ng church ang Bible reflection. Dapat magandang devotion siya. At the same time, hindi tayo dapat maging against sa teaching ng church. Kapag meron na interpretation, should always be consistent sa teaching ng church kasi ito yung sign na ginagabayan tayo ng Espiritu Santo kung tayo ay nagiging kaisa ng Santo Papa at ng mga obispo na ginagabayan din ng Espiritu Santo. So yun lang naman, Brother Coco. Okay. Thank you so much, Brother Chris, sa yung additional na comment. So, panghuli na, no? Yung si Oliver, sabi naman niya, kumpletuhin ko yung pangalan nun. Oliver De Ganos, ayun. At sabi niya, ang misyon ng mga apostol, ipalaganap ang katotohanan na sa salita ni Jesus. Ang church ba ngayon ay nagpapalaganap ng salita sa Bible? Hindi naman. Taliwas nga sa salita ng Diyos ang ginagawa ng church. Bagkos ang ginagawa ng simbahan ay lahat ng taliwas ng salita ng Diyos. Kaya wag sana kayong magsinungaling na ipinagpatuloy ninyo ang misyon ng mga apostol. Karamihan sa mga apostol ay pinatay ng simbahan ng Roma. Si Pedro nga na itinuturing ninyo na unang pope ay pinatay ng simbahan sa pagpako sa krus kagaya ng ginawa nyo sa Panginoong Hesus. Napakasinungaling ninyo. Ay, ang sakit naman. Okay. Hindi lang nagkamali, Hindi lang sinasabi nagkamali kayo. Nagsinungaling kayo. Nagsinungaling pa kami. Okay. So, sure, alam natin yung totoo, tapos hindi natin sinabi yung totoo. Okay. Okay. Sige, sagutin ko na yan, Oliver. Sana mapanood mo to or sana nanonood ka ngayon. Okay. Para natatawa tuloy ako doon kasi binabanggit mo kanina yung yung paratang na yan, tapos yun, yung pala yung tungkol doon. Okay. So tungkol kay Saint Peter po, no. Hindi po pinatay ng Church of Rome. Wala pong kahit anong simbahan ng Roma, no? Kahit sabihin na natin hindi Catholic Church, no? Kahit walang simbahang nasa Roma, lalo ng panahon na 'yan, ang pumatay kay Saint Peter. Sa Peter po, si Pedro ay namatay bilang martir, no? Ito kasi yung problema pag wala kayong tradisyon na paniniwalaan. Traditionally, we must understood that the execution, no, during the yung Roman persecution is under ni Emperor Nero. Okay? And si Emperor Nero hindi Katoliko. Okay? Sana nag-convert siya. Sana nga nag-convert siya Mas maganda sana Para baka mas bumigat yung argumento no nag-convert siya. Ngayon, yung mga Roman authorities ang nag-persecute sa unang Christians. So hindi makatuwiran kapatid, no? Na sabihin na pinatay ng Roman Catholic Church si Peter dahil si Peter mismo ay kabilang sa mga unang church leader na inuusig ng Roman authorities. Okay? Roman authorities po, no? At ang Catholic Church ay hindi nagdiwang ng pagkabatay ni Pedro bilang dahil siya'y natalo,
no? Binivenerate namin si Peter dahil namatay siyang saksi kay Kristo. Kaya tinawag po siyang martir. So, ngayon, ang tanong dito ay, ang tanong namin ngayon dito sa live ay hindi may mga taong nagkamali ba sa church or of course, may mga taong nagkamali. Tandaan nyo, inamin po namin yan. May mga nagtataong nagkakamali. Ako po nagkakamali as sino mang nasa simbahan. Hindi po niyan sasabihin na hindi yan nagkakamali. Yung totoo pong nagsisimba, yung totoo po talagang sinusubukang isabuhay ang pagkatao ng, ay sinusubukang isabuhay ang salita ng Diyos, hindi niya sabihin na never siya nagkamali. Okay? Pero ito yung sinasabi ni Chris nung una ni Admin Chris is may demonyo man, still, hindi natapos ang misyon ng mga apostol. Hindi natapos ang misyon ng simbahan. Kahit po sangkaterbang tao pang nagkamali. Actually, kahit dumating man yung panahon, year 2060 o anumang taon, darating ang mga taong mga simbahan na magkakamali, baka mas worse pa in the next decades, no? Mas malaking scandal yan, Brother Chris, kasi talagang ang social media talagang use na use, no? Isang mali mo lang dyan, talagang Yeah. trending. Pero doon mo makikita kasi sorry to say, no? Pero pagka, pag pastor ninyo ang nagkamali, hindi naman kayo pinagpepiestahan. Hindi po yung hindi po pinagmamalaki yung pagkakamali, pero pansinin niyo na lang, 'di ba? Hindi naman po sa pagyayabang, pero hindi po nagte-trending pagka pastor ninyong nagkamali. At saka pagka na-post, okay, hindi aabot ng isang linggo. Wala na sa utak ng tao. Pero pag ang pare, naku, abot ng taon bago mabura sa utak ng tao. Kasi dun, Kahit yung mga scandal nung year oo, 2000 pa lang, minsan yes, binabalik pa nga yun. binabalik pa. 'Di ba nga, ang ating dating presidente Duterte, meron pa siyang nalalaman na altar of secrets daw, no? Altar of Secrets. Altar of secrets. Secrets. So, yun po. Hindi natapos, kapatid, na, paano ito, Oliver, ang apostolic succession, ng apostolic mission, kahit na nagkaroon ng pagkakamali, no? May bagong Pedro, no? I mean hindi sinasabi ng simbahan ng Catholic Church na may bagong Pedro, may bagong Paul na eksaktong pareho ng original apostles. Tandaan niyo 'yan, ha? Hindi po 'yon. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng apostolic succession ay napakasimple lang. Tatapusin ko na, Brother Chris. Bahala ka na kung gusto mo magdagdag. Ang misyon na ipinagkatiwala ni Kristo sa church ay ipinagpatuloy ng simbahang katolika sa pamamagitan ng mga ministers, no, ng mga obispo, ng mga pari, at ng mga alagad. So, may historical evidence ba na ganito mismo ang pagkakaintindi ng mga unang Christians? Yes, napakarami, no? Binanggit ko na kanina yung mga unang mga early church fathers, no? So, sila yung mga early church Christian writers, no? Nauna pa sa mga sektang nagsasabi ng walang apostolic succession. So, kaya Jason and Oliver, uh, sabi ko sa kanila ano ko sila may na shout out ko sila sa live ko Sana nanood sila. Sana mapanood nila. Tsaka we appreciate yung mga comments. Yeah, we Kahit naman may appreciate the ma-disagree. comments. Yes. Basta may charity, yung love above all things. Yeah, amen. Ayun. So, hindi natin kailangan matakot sa tanong, no? Kung Bible ang pag-uusapan, history ang pag-uusapan, at kung sinabi nating Holy Spirit ang gumagalaw sa church, maybe itanong din natin, no? Sa ating lahat, hindi lang sa inyo, kundi sa ating lahat. Paano niya ba ginagabayan ang church pagkatapos mamatay ng mga apostol? Paano? Sige nga, kung wala talagang apostolic succession, paano niya ginabayan? 'Di ba? Pagkatapos mamatay, kung walang apostolic succession. Kasi, kung sasabihin ninyo after the apostolic succession,
I mean, after the apostle, wala nang apostolic succession. Ano pat yung sinabi sa kanina sa 2 Timothy na ipinagkatiwala ko sa iyo, no? At sa mga tagapagturo, no? Sa amin, sa malinaw sa aming pananampalatayang Katoliko na patuloy na may kailangang magturo. Patuloy na may kailangang magbautismo. Patuloy na may kailangang magpastol. Okay? Patuloy na kailangang ipagtanggol at ipasa ang pananampalataya. So ayun ang tanong na iiwan ko sa inyo, mga kapatid. Kung namatay ang mga apostol, sino ang nagpatuloy ng kanilang misyon kung wala ang apostolic succession? Okay? Kapag sasabihin ninyong si ganito, si ganyan, well, ano ang credibility nila? Sino sila? Paano sila tinalaga? Ano ang evidence na sila ay connected sa mga apostol? Okay? Kami kaya naming patunayan na ang Santo Papa namin, obispo, lahat yan may connection sa apostolic succession, sa mga apostol. Kayo po, bago nyo sabihin na yung pastor ninyo, bago nyo sabihin ninyo yung ministro ninyo, ang papalit sa mga apostol, ano po ang evidence ninyo na connected sila sa apostol? Lalong-lalo na hindi kayo naniniwala sa apostolic succession. Okay? So maraming salamat sa inyong mga comments. We appreciate it. So, Brother Chris, mayroon ka ba bang gustong sabihin? So pagdating sa sinabi niya, siguro briefly lang, tulad ng sinabi mo, unfortunately, I would assume na siguro Iglesia ni Cristo to or MCGI. Pero alam ko mga Iglesia ni Cristo nagbabanggit kasi na Saint Peter pinatay, hindi lang siya namatay. So nag-agree siya na martyr si San Pedro, pero pinatay siya ng simbahang Katolika. So as far as I know, sa mga pasugo ito nababasa. Pero again, history, ang nagpapatay sa mga early Christians ay ang Roman Empire. So magkaibang Roman Empire sa Roman Christians. Wala nang iba sa Catholic Church sa Rome. Hindi mo natin pwede sabihin, si San Pablo, sumulat yan sa emperador. At yung mga sinulatan niya, yung nagpapatay kasi meron siyang letter to Romans. Hindi ibig sabihin may Rome at saka may Roman Empire, magkatulad sila. Kasi ang Roman Emperor, of course, yun yung pagan nation, yun yung pagan empire, na galit sa Kristyanismo. Sila ang pumatay sa Katoliko. At tulad nga na binanggit kong contradiction, parang contradiction sa si Saint Ignatius of Antioch ang nag-imbento ng simbahang Katolika na nagpapatay sa founder niya. Parang, di ko parang, di ba? Parang weird. Kasi si Saint Ignatius Antioch, martyr din siya. So binanggit ko lang din yun, pero tama yung binanggit ni Brother Coco. Gusto ko lang banggitin dito yung sasabi nila, paano nyo masabi yung apostolic succession? Hindi nyo nga tinuloy yung teachings ng apostles. So, siguro banggitin ko may different replies lang siguro ako dito. Una, assuming na totoo yun, for the sake of argument lang. Sabihin natin, for the sake of argument, totoo sinabi niya. Hindi nito pinapatunayan ng Iglesia ni Cristo. Hindi nito pinapatunayan yung ibang sekta. Lalong-lalo hindi nito pinapatunayan ang Kristyanismo, kundi ito ay objection against Christianity mismo. Sabi nila, kasi ang problema nangyari, hindi niya naman, bakit kami maniniwala sa apostolic succession kung iba naman yung tinuturo nyo? Pero pag sinabi na, iba naman tinuturo yun sa apostles, ito mismo ay attack, hindi lang sa apostolic succession, kundi sa Christianity, sa Bible mismo. Kasi nga kung mapapansin mo, yung base natin sa apostolic succession, yung Biblia mismo. So ito ay argument ng contradiction sa Bible mismo. So for example, babalikan ko lang yung Matthew chapter 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So sabihin natin, isipin natin yung verse na yun at sabihin natin may nagsabi, paano naman Catholic Church, hindi nyo nga pinangaral yung mabuting balita? Anong ending? Ibig sabihin, hindi talaga napangaral ng mabuting balita. Nagkamali si Jesus. Yun yung meaning niya. So either, meron tayong dalawang options. Either sabing mali ang Catholic Church at mali yung Matthew chapter 24 verse 14 at mali si Kristo, o sabing tama si Kristo, tamang Matthew chapter 24 verse 14 at tamang Catholic Church.
Bakit ganito yung understanding nila? So yun yung unang reply ko. Yung pangalawa, kasi tulad ng binanggit ko, pag sinabi sa turo ng Biblia, ang nasa isip nila, interpretasyon nila. So yung interpretasyon nila, yun yung sinasabi nila, ito ang turo ng Biblia. When in reality, ito yung interpretation ng Bible nila or interpretation nila sa Bible. At of course, walang Katoliko nagsabing, hindi namin kinocontradict ang interpretation nyo. Kaya nga may differences eh. Kaya nga may differences. Of course, may contradiction. Yes. Kinocontradict ng turo ng simbahan yung interpretation nyo. Pero hindi namin kinocontradict yung interpretation namin. Lalo ng simbahan. Actually, hindi ko nga ito interpretation eh. To be fair, yung nagustuhan ko sa Katoliko, hindi ako gumagamit ng personal interpretation. Siguro in-expound ko lang kasi hindi naman lahat in-explain ng church. Kailangan i-expound, i-defend. Pero yung main teaching, yung teachings mismo, hindi siya nanggagaling sa akin. Hindi siya nanggagaling kay Carlo. Nanggagaling Yes. to sa turo ng simbahan na tinatag ni Jesus. Di ba? Kaya nga hindi natin mababago yung turo sa contraception, sa divorce. Kahit gustuhin natin, hindi natin mababago. Hindi tayo pwede gumawa ng sarili nating interpretation. Ngayon, meron ditong objection. Actually, objection sa ganito na sa philosophy siya. Na-search ko lang siya dati, lalo interested daw sa philosophy before. Ang tawag dito, problem of peer disagreement. Peer, as in para magka-level kayo ng different scholars, na magka-level kayo, pero meron kayong disagreement. Paano mo masabi na tama ka at yung kapwa mo mali? Kung parehas kayo ng level ng expertise, parehas kayo ng evidence na tinitignan. Kasi di ba yun yung point eh. Parehas na yung Bible na tinitignan, magkaiba ng interpretation. At for some reason, di ko sure kung alam nila na may iba't ibang interpretation ng Bible. Or nasa isip nila, isa lang, and all of a sudden, kinokontra ng Catholic Church yun. Actually, maraming interpretation sa Bible. Actually, sa lahat, to be fair, sa kasaysayan, sa science, normal yon, normal. Kaya nga may mga debates, hindi lang sa religion, sa iba't ibang bagay. So yung problem na to, paano masosolve yung epistemic disagreement, yung disagreement sa kapwa scholars, kung parehas kayo ng tinitig ng ebidensya, iba-iba kayo ng interpretation. Hindi mo sabihin, going back sa Bible, tinuturo ng Bible, mali kayo. Kasi sabihin natin, hindi, mali interpretation mo. Parehas ako ng Bible verse na titignan mo. So ano yung tiebreaker? Ano yung tiebreaker? So ako magbibigay ako ng isang example. So for example, ito yung, unfortunately, hindi na ito natitignan kasi meron tayong Acts of the Apostles. Pero actually, yung reason kung bakit may disagreement pagdating sa circumcision, naniniwala siya sa sola scriptura. Ngayon, bakit? Balikan natin yung Genesis 15 or Genesis chapter 17 verse 9 to 14. Ito yung sinabi sa Old Testament tungkol sa circumcision. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng sumunod mong salinlay ay dapat maging tapat sa aking kasunduan. Ganitong inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ay magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin. Pagsapit na 8 araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa iyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Walang katapusang kasunduan. So klaro, kung gagamitin natin sola scriptura, Bible alone, ginawa to ng mga nag-cause ng division. Klaro, walang hanggang kasunduan. Bakit hindi mo itutuloy yun? Ba't di mo itutuloy yung circumcision? Diba? So again, word for word yun Walang hanggang kasunduan. Tapos ano nangyari? Nagkaroon ng Jerusalem Council. Ano nangyari? Nireject nila yung interpretation na yun. Ngayon may valid ang Judaizers, yung mga heretics, kasi yung mga Hentil na naging Hudyo, nagpatuli. Kung lalaki sila. Kahit matanda na sila, yung anak nila nagpatuli. Pero pinapakita nito, anong interpretation ng tama? Dapat ba ipagpatuloy ito? O hindi na dapat ipagpatuloy? Baka kasi, di ba, tulad ng sinabi sa Biblia, yung baptism, yung new circumcision. So, ganun na yung understanding na, pwede natin sabihin, nag-continue yung circumcision, pero sa new covenant, baptism na. Hindi na yung literal ng pagtutuli. Pero pwede mo sabihin, interpretation na, hindi. Circumcision nakalagay dito, klaro, walang katapusang tipan. Walang nakalagay mismo, walang katapusang kasunduan. Kung yung Kristiyano noon, gumagana ng sola scriptura, sabihin ba natin, yung mga apostol nag-apostatize, nawala sa pananampalataya.
Siyempre, may mga Kristiyano ngayon, Gospels ng pinaniniwalaan, hindi ang sulat ni St. Paul. May mga iba, hindi nga naniniwala sa Bible mismo, kay Jesus lang. So, ang Oo. dami ngayon ones. Pero tanong, paano masasagot yung disagreement? Simple lang. Nakinig sila sa simbahan. Ito ang sinabi ng church. Kumbaga, just to paraphrase, itong interpretation ng tama, hindi required ang circumcision sa mga Gentiles. Tapos ang usapan. Walang, hindi, nagkamali apostle. Hindi sila humingi ng gabay sa Espiritu Santo. For some reason, kaya nagkaroon pala ng division kasi in-apply yung sola scriptura sa Old Testament. Tapos sinabi na nawalan ng faith ang apostles. Bakit ang simbahang katolika nawalan ng faith? Dahil iba yung interpretation namin sa inyo. Pero yung apostles, hindi nawalan ng faith dahil iba yung interpretation nila sa Judaizers. Simple lang. How to solve yung epistemic disagreement, yung iba't ibang disagreement sa iba't ibang interpretation? Listen to the church. So yun lang yung principle. Once na masunod natin to, malaman natin kung ano mismo yung turo ng simbahan, ano mismo turo ni Jesus. Sapagkat kung anong pinagbabawal ng simbahan, pinagbabawal sa langit, ano ang pinapahintulot sa simbahan, pinapahintulot sa langit. Yun lang naman, Brother Coco. Maraming salamat, Admin Chris, sa iyong napakagandang final thoughts sa araw na ito, no? At yun po, maraming salamat sa mga comments and suggestions na aming binanggit, particularly doon kay ano yun? Omar at saka Jason, Ben? Okay, Oliver. Oliver pala. Okay, Omar tuloy. Oliver pala. Okay, Jason at Oliver. Jason at Oliver. Thank you so much, no? Ayun, muli po, no? Sana marami kayong natutunan ngayong araw na ito at magkita-kita tayong muli next week para sa another episode for our DCF live. Muli po, ito po si Carlo Cortez aka Admin Coco, the apologist. Kasama ko si Admin Chris Alfonsus sa ngalan ng Defend the Catholic Faith Ministry. Maraming salamat po and God bless us. Have a nice day. Bye-bye.